Nananaginip ito na ang pinaka-importante sa kanya ay ang kanyang buhay dahil kailangan niyang bumalik sa kanyang asawa. Kaya hindi siya maaaring mamatay dito. Handa na siyang isakripisyo ang kahit na ano. Bigla na lang ipinakita dito na nakatayo na ulit si Gabimaru. Guys, 150 likes ang goal natin sa video na ito. Mag-like at subscribe na din kayo. Dito ipinaliwanag ni May na kapag ang isang tao at ang flower tao ay pinagsama at nanalo ang flower tao, magreresulta ito sa arborification at magiging taong bulaklak sila. Pero kung magbabalance ito, ang taong iyon ay magiging katulad ng mga Lord Tencent. Ganto din ang nangyari kay Chobei. Aksidenteng naging balance ang tao niya sa flower tao. Dito kinuha ni Gabimaru ang isa sa mga bulaklak ni Mudan kung saan kapag nasaksak sila ng rosas nito ay magiging taong bulaklak sila. Ito pala ang totoong plano ni Gabimaru. At para makamit ang katulad na resulta kay Chobei, kinakailangan niya maging nasa bingit na ng kamatayan. Pero batid niya nakakaiba si Chobei dahil kahit mamamatay na ito ay hindi pa rin nagpadaig ang kanyang isipan at ego para magpakontrol sa flower tao. Makikita dito na itinusok ni Gabimaru ang bulaklak ni Mudan sa kanyang pulso. Batid niya na ang pinagkaiba ni Chobei sa lahat ng kasama nila dito ay may bagay siya na hindi kaya mawala. Lumalaban siya para kay Toma. Ito ang naging lakas niya para labanan kahit na ang kamatayan. Handa siya isakripisyo ang kahit na ano para dito. Gulat na gulat si Sagiri na ang step 2 pala ni Gabimaru ay ipagpalit ang kanyang pagiging tao para sa kapangyarihan. Napaluha si Sagiri dahil batid niya na gagawin ito ni Gabimaru para lamang makauwi ulit siya sa kanyang asawa. Makikita dito na nakikipaglaban na ulit si Gabimaru kay Ran. Batid niya na kahit ngayon ay nakakapag-regenerate na din siya, pero hindi ibig sabihin nun ay magagawa na niyang talunin ang Lord Tencent na ito. Malaki ang pinagkaiba ng kanilang tao. Naiintindihan niya na kailangan niyang mapatay si Ran bago pa kainin ng bulaklak ang kanyang katawan. Nagpasalamat si Sagiri sa paliwanag ni May, pero wika nito na wala na din silang oras para mag-alala kay Gabimaru. Nakarating na pala ang dalawa sa Rentan Sanctum. Gagawin na din nila ang kanilang misyon. Kukunin nila ang Elixir of Life para makabalik agad at matulungan ang kanilang mga kasamahan. Dito na napansin ni Gabimaru na hindi lang siya, pati si Ran ay bumabagal na din ang regeneration dahil sa walang humpay nilang sagupaan. Batid niya na paubos na din ang tao ni Ran at kailangan na lang niya makatama ng isang matindi. Dito na nagsalita si Yuzuriha na hindi normal si Gabimaru. Dahil handang isakripisyo lahat ni Gabimaru para sa taong hindi naman siya nakakasigurado kung totoo talaga. Nakangiting sinabi ni Gabimaru na maaaring tama si Yuzuriha. Pero kahit na ganon, si Gabimaru lamang ang makakapagsabi kung totoo o hindi ang asawa niya. Wika ni Gabimaru na si Yuzuriha ay matalino at hindi nagtitiwala sa kahit sino. Payo nito na kahit minsan ay hayaan ng iba na maisahan siya at gawin siyang hangal. Dito na natauhan si Yuzuriha. Dahil matalino siya at hindi niya gusto humarap sa isang laban na alam niyang hindi siya mananalo. Pero para sa Lord Tencent na ito, hindi niya hahayaan na ito ay makaligtas pagkatapos niya sirain ang paborito niyang damit. Wika naman ni Gabimaru na hindi kay Yuzuriha ang damit na suot niya. Paliwanag ni Gabimaru na ang flower tao ay binigyan siya ng kakayahan para mag-regenerate. Ngunit ang kanyang fire tao ay hindi kaya tapusin ang Lord Tencent na ito dahil ito ay water tao. Ngunit ang tao ni Yuzuriha, ang earth tao, ay epektibo ito laban sa tao ni Ran. Pero kahit na ganun, siya pa din ang pinakamahina dito. Naiintindihan naman ito ni Gabimaru, ang laban na ito ay do or die, at isa pa ay wala na din naman silang ibang pagpipilian. Ang laban na ito ay para sa kanyang asawa. Naiinis naman si Yuzuriha dahil narinig na niya ang kwentong ito. Agad sumugod si Gabimaru gamit ang kanyang mas pinalakas na ninjutsu. Pumunta ito sa tagliran ng Lord Tencent, pagkatapos ay gumamit siya ng Ninpo Burning Bridge. Sa kasamaang palad ay nagawa itong iwasan ng Lord Tencent. Pagkatapos ay nakaakma na ito na gaganti kay Gabimaru. Pero sumaklolo na si Yuzuriha at ginamit ang kanyang fluids para pigilan ang paa nito. Dahilan para mapatid si Ran at mabigyan ng oportunidad si Gabimaru na umatake. Subalit hindi pa din ito nagtagumpay at nasaksak si Gabimaru sa tiyan ng kamay ni Ran. Pero plano pala talaga ito ni Gabimaru para mahuli ang Lord Tencent at ginamit ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Ascetic Place. Pero kahit na ganon ay hindi pa din pala ito sapat. Bigla na lang lumabas ang kamay ni Ran at ibinato si Gabimaru kay Yuzuriha. Napaso si Yuzuriha sa nagbabagang katawan ni Gabimaru.
Wika ni Ran kahit ilang ulit pa nilang subukan ay walang magbabago. Nakita na niya ang lahat ng kanilang plano at wala itong kwenta. Pero kahit na ganon napansin niyang kabigha-bighani ang makita sila na lumaban. Ang pagiging desperado nila, kung gaano sila ka-imperfect bilang mga tao at ginagawa ang lahat para mapunan ang kanilang kakulangan. Nakangiting sinabi ni Gabimaru na madami pa siyang makikitang ganto kung saan siya nanggaling at ito din mismo ang papatay sa kanya. Natutuwa naman dito si Ran, wika niya na kung ganon ay ipakita itong lahat sa kanya ni Gabimaru. Nagrereklamo naman si Yuzuriha na kung kailangan pa ba ni Gabimaru na galitin ang kanilang kalaban. Pero ang nasa isip lang ni Gabimaru na perpekto ito, nakikita na niya ang daan nila para sa tabumpay. Gumamit na din ng iba't ibang teknik si Yuzuriha. Ito ang lahat ng teknik niya. Ganon din si Gabimaru, ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang teknik. Naligo ng iba't ibang atake ang Lord Tenzin na ito. Wika ni Gabimaru na yon ay sapat na. Bigla na lang nag-crack ang katawan ni Lord Tenzin Ran. Paliwanag ni Gabimaru na napagtanto niya na sa katulad ng mga tao na naglalabas ng liwanag, ganon din pala si Ran. At kapag nagliliwanag ang kanyang kahinaan, kapag ito ay nagkakaroon ng matinding emosyon. Kaya pala ginalit ni Gabimaru si Ran ay para mas lumabas ang kanyang kahinaan. Ito mismo ang pamamaraan ng mga shinobi kapag sila ay nang torture. Pinapatagal lang pala nila ang laban para sa rason na yon. Unti-unti nang naagnas ang katawan ni Ran dahil sa labis na paggamit ng tao. Napag-usapan pala nila na kapag ang mga Lord Tenzin ay nag-final form na, mas lumalakas ang pagkonsumo ng mga ito sa kanilang tao. Kaya masasabi nilang mas malakas na sila kaysa sa mga yon. Kaya kung labanan ng istamina ang Kishikai o final form ang unang bibigay dahil sa lakas nito kumain ng tao. Nasabi pala ni Mei na pagkatapos mag-transform bilang Kishikai ay maubusan na ng kapangyarihan ang mga Lord Tenzin. Babalik na sila sa kanilang mortal na katawan at ito ay susi para tapusin na sila ng tuluyan. Sumugod na ang dalawa dahil ito lang ang nag-iisa nilang tsansa para tapusin ang Lord Tenzin. Pero napasukan ng dugo si Yuzuriha dahil bibigay na ang kanyang katawan. Makikita dito ang wala ng lakas na Lord Tenzin, pero kahit na ganon ay umatake pa din siya. Ngunit wala ng epekto ang suntok niya kay Gabimaru. Bigla na lang nagbago ang katawan ng Lord Tenzin mula sa lalaki sa pagiging babae upang mabawi ang nawala niyang tao. Agad sinabihan ni Gabimaru si Yuzuriha na tapusin na niya ito bago pa makabawi ng lakas ang kalaban nila. Hindi makapaniwala ang Lord Tenzin na kung paano pa nakakatayo si Yuzuriha dahil sobrang lala ng natamo niyang sugat. Batid niya na ang babaeng ito ay handang itapon ang kanyang buhay para sa ataking iyon. Wika ni Yuzuriha na wala siyang plano mamatay pero hindi niya hahayaan ang Lord Tenzin na ito manatiling buhay. Naiintindihan naman ito ni Ran, wika niya na nakarecover na siya at gumawa ng madaming spike sa lupa. Tatamaan dito si Yuzuriha samantala si Gabimaru naman ay tinamaan kaya hindi niya ito maabot. Pero ginamit ni Yuzuriha na tungtungan ang kamay ni Gabimaru. Pagkatapos ay itinos siya nito para hindi maabot ng mga spike. Dito na niya nakita ang kahinaang ng Lord Tenzin. At sa isang iglap ay nagawa ng wasakin ni Yuzuriha ang core nito. Makikita ang pinsala ng lugar dahil sa kanilang paglalaban. Hindi naman makapaniwala ang Lord Tenzin na natalo siya. Tinawag na ni Gabimaru si Yuzuriha kung ayos lang ba siya. Sagot nito na alalahanin na lang niya ang kanyang sarili. Wika ni Gabimaru na natusok lang siya ng spike pero gagaling din siya agad. Inaya na ni Gabimaru si Yuzuriha para umalis. Pero pinauna na siya nito dahil kailangan pa niya na mamahinga ng konti. Tinanong ni Gabimaru kung ayos lang ba talaga siya, oo naman ang sagot nito. Kaya dito na nga siya pinaalis ni Yuzuriha. Wika ni Gabimaru na maghihintay siya sa kanya. At dito na nahihiyang nagpasalamat ng buong puso si Gabimaru sa pagliligtas niya sa kanya. Naiwan na mag-isa si Yuzuriha. Pagtingin niya sa kanyang sugat nakita niya na ito ay malalim at malubha. Dito na niya kinansel ang kanyang jutsu. At lumabas dito ang puro peklat niyang balat. Siya pala ay gumagamit lang ng jutsu para palibutan ang kanyang katawan ng fluids para itago ito. Napaubo na si Yuzuriha ng dugo at hindi talaga maganda ang kanyang kalagayan. Bigla niyang naalala si Saya ang kanyang nakababatang kapatid. Wika nito na ang kanyang ate ay talagang pagod na. Sinubukan niyang mabuhay para sa kanilang dalawa. Pero mukhang ito na ang katapusan ng kanilang paglalakbay. Makikita dito na bukas palad siyang tinatanggap ng kanyang kapatid.
Inisip ni Yuzuriha na kung may masakit ang kailangan lang niya isipin ay isang bagay na maganda. Para siya ay mamatay ng may magandang alaala. Dito na nga tuluyang bumitaw si Yuzuriha. Samantala makikita dito nakaharap na din nila Fuchi ang iba pang Lord Tensen. Nagpatuloy na si Gabimaru sa pagbaybay sa palas para mahanap ang Elixir of Life. Lahat ng kasamahan niya ay patungo sa basement ng palas dahil naroon ang floodgate kung saan sila lalabas at ang mga barko na gagamitin nila pabalik sa mainland. Pero sinabi ni Fuchi na kakailanganin ng 5 tao para mapatakbo ang basurang iyon kaya kinakailangan na may mabuhay na 5 sa kanila. Pero bigla na lang napatigil si Gabimaru. Dahil sa dami ng nagamit niyang tao at nagsisimula na siyang kainin ng flower tao. Kapag ito ay nagpatuloy ang arborification siya ay magiging isang taong bulaklak o hoko. Bago mawalan ng malay nasabi ni Gabimaru na gusto pa niya makita ang muka ng kanyang asawa kahit isang beses pa. Samantala pumunta naman ang kwento sa grupo nila Tamiya. Kaharap nila dito ang 2 Lord Tensen pati na din si Chobei. Dito na inaaya ni Chobei si Toma na sumama sa kanila. Dahil kinausap na niya ang mga Lord Tensen at pinayagan sila ng mga ito na mabuhay. Gulat na gulat dito si Toma sa mga sinasabi ng kanyang kapatid. Pero bigla na lang siyang pinaalis ni Tamiya wika nito na sumama na siya sa kanyang kapatid. Tanong ni Fuchi kung sigurado ba siya dito dahil ngayon mas dehado na sila sa bilang. Seryosong sinabi ni Tamiya na ang pagkawala ng isang mahina sa kanila ay hindi nila ikakatalo tatapusin niya silang lahat. Naiintindihan ito ni Fuchi kaya pinaalis na nito si Toma. Makikita na papalapit na si Toma papunta sa grupo ni Chobei. Wika ni Fuchi na kakaiba si Tamiya dahil mabait din pala ito sinabi lang niya yon para hindi mahirapan si Toma na mamili ng panig. Natatawa itong sumagot na mali ang iniisip niya mas madali silang tapusin ng sama-sama kesa magkaroon sila ng kakampi na walang kwenta. Kapansin-pansin dito ang walang humpay na pagpito ng dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ay sabay nang umiti ang magkapatid na tila ba may maitim na plano. Hiniwa ng magkapatid ang 2 Lord Tensen. Makikita na pinuntirya ng mga ito ang parehong mata ng mga kalaban. Pagkatapos ay sinundan pa ito ng atake na pumugot sa ulo ng mga ito. Bumagsak ang katawan at ulo ng isang Lord Tensen sa harapan nila Tamiya. Samantala ang isa naman ay bumagsak sa lugar nila Chobei. Nagsalita si Chobei na parabang bumagal ang pagintindi ni Toma sa sitwasyon. Ang kanilang tali sa buhok ay isa palang palatandaan na ang lahat ng sinasabi nila ay kasinungalingan. Niloko nito si Toma na ang sinasabi niyang mabagal ay ang kanyang dalaw. Bawi naman ni Toma na mas bumilis na nga siya. Natutuwa siyang pinuri ni Chobei na ngayon ay kaya nang lumaban ni Toma mag-isa at halos hindi na niya ito makilala. Wika ni Chobei na dahil inalagaan nila ang kanyang kapatid ibibigay niya sa kanila ang isang Lord Tensen. Naiinis naman si Fuchi at Tamiya dahil gusto nilang kalaban ang magkapatid. Pero dito na nagsalita ang Lord Tensen sa harap nila dahil akala niya ay naging magkakaibigan na sila. Tanong ni Tamiya na kung gusto ba nito na alisin niya ang nararamdaman niyang sakit. Pero sagot ng Lord Tensen na hindi niya siya type. Galit na nagsalita si Jufa na anong karapatan nila saktan si Tao Fa sa palagay ba nila ay makakaligtas pa sila dito para ikwento yon. Natutuwa namang sumagot si Chobei na sila ay mga magnanakaw at kriminal. Sila ay nagsisinungaling at nilalamangan ang kahit na sino. Sila ang kinakatakutang Aza Brothers of Iyo. Naalala ng magkapatid na ganto din ang sitwasyon noong unang nagharap sila. Dito ay walang awa silang binugbog ni Jufa at tinapon sa balon para kainin ng mga halaman. Wika ni Jufa pero kahit subukan ulit nila wala pa ding magbabago. Dito na nga nagsimula ang kanilang mainit na labanan. Sa unang bugso ng mga atake makikita na patas lang ang kanilang ipinakita. Nagpatuloy si Chobei sa pag-atake, ngunit bigla na lang itong dumapa na nagpatigil sa Lord Tensen. Pagkatapos ay lumabas si Toma sa likuran para putulin ulit ang ulo nito. Pero dito na gumamit ng kapangyarihan ang Lord Tensen na Senjutsu Tin Splinter. Agad hinila ni Chobei si Toma dahil hindi pa ito nakakakita ng tao. Pinaalalahanan nito si Toma na mag-iingat siya. Nalulungkot ito dahil pabigat pa din siya pero pinuri siya ni Chobei dahil maganda ang atakeng ginawa niya. Nagpatuloy na ulit ang kombinasyong atake ng magkapatid. Napapaisip na dito ang Lord Tensen dahil ang dalawang ito ay lumalaban na para sa isa't isa. Umatak ulit ito gamit ang kanyang tao na madali namang naiwasan ni Chobei. Napansin niya na tumalas at mas gumaling na si Chobei sa paggamit ng tao.
Pero ang mas ikinagulat niya ay ang malaking pagbabago ni Toma. Na parabang ibang tao na ito nakapagpatama ulit si Toma ng atake sa ulo ng Lord Tencent. Dito niya inalala ang turo ni Tamiya na ang susi sa pagiging magaling na swordsman ay ang handa sa pagtapos sa kalaban. Napaatras si Jufa sa mga atake ng magkapatid. Natutuwa si Chobei na ito mismo ang kabaligtaran sa una nilang paghaharap. Labis ang pagkainggit na nararamdaman ni Jufa dahil ang dalawang ito ay nagawa lumaban na parang isa lang sila. Wika nito na babaliwalain na niya ang ritual at tatapusin na niya ang dalawa dito. Samantala sa baba ipinakita ang kabilang grupo. Kaharap naman nila si Tao Fa, wika niya na tapusin na nila ito ng mabilis. Gulat naman si Tamiya sa kabigha-bighaning katawan ni Tao Fa, wika nito na para siyang babae sa mga painting dahil siya ay perpekto. Labis namang natutuwa si Tao Fa sa kanilang papuri. Pagkatapos ay sumugod na ito sa dalawa. Natutuwa si Tamiya na ito ay mabilis. Pero labis ang pagkadismaya niya nang makita ang braso nito. Direktang sinalo ni Tamiya ang suntok ng Lord Tencent. Dahilan para mapasuka siya ng dugo baka sa muka ni Fuchi ang pag-aalala. Pero hindi pa tapos si Tao Fa at sinundan pa ito ng sipa. Na direktang tumama naman sa mukha ni Tamiya. Wika ni Tao Fa na kinikilabutan siya marinig ang papuri galing sa matandang si Tamiya. Pero napansin niya na si Fuchi ay cute at type niya ito. Pero nadismaya siya na inatrasan ni Fuchi ang kanyang first move. Wika ni Fuchi na interesado lang siya sa organs ni Tao Fa pero mas kinilig ito dahil interesado agad si Fuchi sa kanyang loob, handa siyang ipakita ito lahat sa kanya. Dito na nagsalita si Tamiya na masakit ang ataking iyon. Natutuwa siya na ganto ang tipo niyang babae, malakas at maganda, siguradong magiging alam siya sa oras na napaslang na niya ito. Wika ni Tao Fa na gagawin nila silang dessert. Ang kanilang sakripisyo ngayon ay isang matandang lalaki na lipas na ang kalakasan at isang mabilis at bansot na hipon. Bigla na lang lumaki ang mga braso nito at sinabing tapusin na nila agad ang kanilang business. Agad inatake ng dalawa si Tao Fa pero hindi nila nahihiwa ang katawan nito. Kaya ang pinuntirya ni Fuchi ay ang kanyang mga binti at nagawa naman niya itong putulin. Napabilib si Tao Fa sa bilis mag-isip ni Fuchi. Aatake pa sana si Tamiya pero bigla na lang silang tinamaan ng hindi makitang atake. Ito ang Tao attack ni Tao Fa na pabagsak dito ang dalawa sa ataking iyon. Natutuwang sinabi ni Tao Fa na sila ay malakas at muntik na siya doon. Dito na napagtanto ng dalawa na ito ang invisible attack na sinasabi nila Gabimaru. Hindi nakakakita ng tao ang dalawang ito kaya gusto ni Fuchi na gumawa sila ng strategy para matalo ang halimaw na ito. Pero pinatahimik siya ni Tamiya dahil ayaw na niyang marinig ang tungkol sa tao dahil masyado itong nakakalito. Dahil na yon ay nagiging maganda na ang nangyayari kaya wag siya masyado mag-isip. Hindi naman maintindihan ni Fuchi ang sinasabi ni Tamiya. Pero agad itong sumugod at walang humpay na inatake si Tao Fa. Paliwanag nito na ang tao ay importante dahil ipinapakita nito ang susunod na atake ng kalaban. Pero binaliwala lang ito ni Tamiya at hindi niya ito kailangan. Pero bigla na lang may tumamang atake sa batok niya. Dahilan para mawalan siya ng malay. Pero hindi pa tapos si Tao Fa, pinagsisipa siya nito sa muka. Wika nito na ipinakita niya kung gaano kahalaga ang paggamit ng tao. Bilin niya na magiging madali ito kung sasama na lang si Tamiya at maging magandang tan. Pero hindi sang-ayon si Tamiya sa gusto niya at dagdag nito na natutuwa din naman si Tao Fa sa kanilang laban. Pero makikita na bigla itong sumimangot dahil hindi siya dito natutuwa. Kwento niya na 1000 taon na silang nagsasanay para makamit ang immortality. Binibihag nila ang mga tao at ginagawa itong mga halimaw ng paulit-ulit. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin nila nakukuha ang immortal na katawan. Kapag huminto siya sa pagngiti ay mawawala na talaga siya sa katinuan. Pero hindi din siya sigurado dito, maaring kaya siya ngumingiti ay dahil baliw na siya. Pero nilinaw niya na hindi ito masaya. Makikita na nakahandusay na ang dalawa dito. Nagsalita ang sugatan na si Fuchi na ngayon lang niya naranasan ang tao. Biglang itong tumawa na labis na gumulat sa Lord Tencent. Wika niya na ito ay matindi at kamangha-manghang pagtuklas sa kanyang biological research. Na tila ba nagkaroon siya ng panibagong pandama. Naging desidido na si Fuchi na kailangan niyang makabalik sa kanila para masubukan ito sa larangan ng medisina. Nagsalita na din dito si Tamiya na kapag nakaroon siya ng bagong laruan ito talaga ang pinakamasayang gawin. Pero wika ni Fuchi na sa palagay niya silang dalawa ang pinaglalaruan dito.
Pero kahit na ganun labis silang natutuwa sa mga nangyayari kapansin-pansin na lumalakas ang Tao ng dalawa. Natutuwa naman si Tao Fa sa ebolusyon na kanyang nakita sila ngayon ay nakakatuwa na. Pero sagot ng dalawa na ganun din si Tao Fa na papasaya niya sila. Dito na nga ulit sumugod ang dalawa pero wika ni Tao Fa na boring ang paulit-ulit nilang pagsugod. Gagamit ulit ito ng Tao Attack pero may kakaibang bagay na napansin si Tamiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa niyang iwasan ang Tao Attack ng kalaban. Labis naman itong gumulat kay Tao Fa na nagsanhi para tamaan ulit siya ng atake ni Tamiya. Makikita dito na tamad ang dalawa para mag-practice ng kanilang Tao. Ang katwiran ni Tamiya na naniniwala lang siya sa bagay na kaya niya hiwain, samantala si Fuchi ay hindi matanggap ang bagay na hindi niya nakikita. Makikita dito na tagumpay na nahiwa ni Tamiya ang Lord Tencent. Labis namang nagulat si Fuchi na nagawang iwasan ni Tamiya ang invisible na atake ng kalaban. Natutuwa si Tamiya dahil ngayon naintindihan na niya ang Tao. Pero sa sumunod na eksena siya ay pumakat na ulit sa pader. Wika ni Tao Fa na wala siyang nakita at iyon ay tsamba lang. Pero agad na ding sumugod si Fuchi mula sa likuran. Pero wala naman itong hirap na iniwasan ni Lord Tencent. Pagkatapos ay umatake, pero ginamit ni Fuchi ang kanyang kapa para makita ang invisible attack dahil dito nagawa din niya ito iwasan kahit ni hindi niya nakikita ang Tao. Kahit si Tamiya ay napabilib sa talino niya. Wika ni Fuchi na magpatuloy pa siya mag-obserba. Dahil kung talagang nakakakita na si Tamiya ng Tao iyon ang magiging susi sa kanilang tabumpay. Pero sa kasamaang palad timaan siya ng solid na Tao Attack mula sa Lord Tencent. Dahil hindi niya magagawang iwasan ang malapitan o point-blank range. Dito na tinadtad ng suntok ni Tao Fa si Fuchi. Pero kahit na ganoon ay tinatagan ni Fuchi ang sarili at nakahanda pa din ito lumaban. Natutuwa naman si Tao Fa dahil handang isakripisyo ni Fuchi ang sarili para matutunan ng kaibigan niya ang Tao. Pero nilinaw ni Fuchi na hindi niya kaibigan si Tamiya. Hindi sila magkaibigan pero may bagay silang natuklasan sa pagpunta sa islang ito. Ang mga executioner ay tao din at ang koneksyon sa iba ay nagdudulot ng totoong pakiramdam. Ang maikling panahon na pagsasama nila dito ay nagbuka sa kanilang mga puso at nagawang maintindihan ang isa't isa. Hindi na nila tinitingnan kung sino ang kriminal at kung sino ang samurai dahil nagsama-sama ang kanilang dugo at laman para sa pagnanais na mabuhay sila sa islang ito. Kaya taos pusong nagpapasalamat si Fuchi sa lahat at hiling niya makauwi silang lahat ng buhay. Naiintindihan naman ni Tao Fa ang sinasabi niya ngayon walang magluluksa kay Fuchi sa kanyang sasapitin. Nagpakawala ng napakatinding tao ang Lord Tencent na ito at tatapusin na si Fuchi. Batid ni Tamiya na hindi niya ito nakikita pero malinaw na nasa matinding panganib si Fuchi. Dito niya naalala ang sinabi ni Sean na kailangan alisin nito ang nakikita ng kanyang mata at gamitin ang katawan para damahin ang paligid. Bigla na lang binulag ni Tamiya ang isa niyang mata. Ngayon ay wala na siyang kahit anong makita. Sumugod ito habang umaasa lamang sa kanyang pandama. Wika niya na ang kabilang mata niya ay puno ng dugo at wala na talaga siyang makita na kahit ano. Pero kahit na ganoon nakakaramdam siya ng matinding puwersa sa paligid. Agad nitong hinila si Fuchi upang maiwasan ang malakas na Tao Attack. Tuwang-tuwa ito dahil nagawa ulit iwasan ni Tamiya ang invisible attack ng kalaban. Baka sa mukha nito ang labis na pagkagalak sa kanyang nagawa at bagong tuklas na lakas. Ang bawat bayo na ginagawa ni Tao Fa sa kanya ay ginagawa siya mas matalas, matigas at malakas. Tinatanong naman ni Fuchi kung ang espada ba niya ang kanyang tinutukoy. Wika ni Tamiya na ngayon talagang may nangyayari na sa kanila.